Hello mga ka-tenants, kung bago ka pa lang sa aking page at nanonood ka sa pagkakataong ito, meron akong ibabahagi sa inyo yung mga negosyo tips natin kung paano magsimula ng bigasan. Marami kasing nagtuturo sa online kung paano daw magsimula ng bigasan. Well, kung bago ka pa lang sa aking page at baka naman paki-like and follow para mas marami pa tayong matulungan at matuto sa ganitong uri ng negosyo. Okay, salamat! At batiin ko nga pala ang ating mga kababayan, ng mga OFW natin dyan. Marami sa kanila na gustong sumubok sa bigasan. Kasi pag-uwi daw nila sa Pinas ay magninegosyo sila ng bigasan. Okay, magkano nga ba ang puhunan para magsimula ng bigasan? Ate, kuya, sa puhunan, pwede ka na magsimula ng 5K. Oo, tama ang narinig mo. Meron ka ng 5 sacks. Paano ko ibibenta yan? Wala naman akong pwesto. Okay, magandang tanong yan. Unang mga ludi, mas maganda magsimula sa bahay lang. No? Sa bahay ka lang muna magsimula para mapansin ka ng ating mga kababayan na mayroon kang bigasan dyan. Maglagay ka ng mga signage na mayroon ka ng bigas. At syempre yung presyo, napaka-importante niyan, maludi. Kailangan mas mababa ka sa mga tindahan dyan, mga katabi mo or mga malalaking bigas, mas mababa. Kasi nga mga ludi, ay wala ka pang binabayarang pwesto. Diba yan ang advantage mo? Ngayon, paano mo ba yan palalawakin mga ludi? Paano mo ibebenta yan? Unang-una mo dyan maging customer mga ludi. Siyempre yung kapitbahay mo. So, wag ka na munang tumaas ng mga presyo, no? Paunti-unti lang hanggang sa maging established ka na, no? Maging ka na dyan. Kumbaga, so, tubo lang na konti, paikutin mo yan. Take note, kuya ha, ate. Huwag ka munang babawasan yung kapital mo sa kayang tubo mo. Paikutin mo yan hanggang sa dumami ang mga customer mo at mga nagtitiwala sa yung pwesto, no? At kinakailangan mong humanap ng pwesto kapag meron ka ng marami ka ng customer na kaya mo nang supplyan sila. Take note mga ludi, ay magkukuha ka ng pwesto yung maraming tao. Yung daanan, kahit na siyempre, ang presyo niyan medyo malaki, no? Medyo mataas. Meron yan, naglalaro yan sa 8 to 10K, 10K, ano? So, yan mga ludi, ay wag ka munang padalos-dalos, mga katenas, na maghanap ng pwesto. Kailangan mo munang maghanap ng pwesto na yung mag-isasangla sa'yo. Mas maganda yung mga ludi para hindi ka na mangupahan, no? At yung bandang huli, kapag natubos na, ibabalik sa iyo yung pera. So, ayan guys. So, ito na may isang negosyo tips ang ibabahagi natin sa inyo. So, maghanap kayo ng mga pwesto na pwedeng isangla sa inyo. Kung wala naman, so, tiyaga lang kung maganda naman yung pwesto. So, tuloy lang, no? Try nyo. Walang masama naman mag-try sa pagkuha ng pwesto. So, pagalingan na lang yan ng diskarte mga lodi. At kung bago ka pa lang dito sa pagninegosyo, marami pa tayong maituturo sa inyo. Abang-abang na lang sa iba pang mga pagkakataon na ating mga video. Kung hindi ka pa nakapalo sa aking profile page, follow mo na yan. So, para ma-guide ko kayo kung saan ako kumukuha. So, paano ko saan ako kukuha ng mga bigas ng ganyan? So, kaibiganin nyo yung mga supplier, yung mga maramihang bigas dyan. At huwag kang mahiyang magtanong. Diba? Yun ang importante doon. Kailangan lawakan mo, huwag kang pahiya-hiya, huwag kang mawala ng pag-asa kung halimbawang hindi para sa iyo yung mga pagkakataon na yan. Tuloy mo lang. So, ganyan din ako nagsimula mga ludi. At tuloy-tuloy lang ako noon. Tapos sabi ko, wala naman sumusuporta sa akin. Wala naman akong wala akong hiningian ng tulong. Pero sabi ko nga, pagmamasid ay kailangan mo yan. Ano? So, kailangan lagi mong tandaan na mag-ikot-ikot ka rin, hindi yung puro nasa bahay ka lang. Isip sa gabi yan. So yan guys, medyo mahaba-haba na rin ang ating video. So abang-abang na lang po kayo sa ating susunod na mga video pa. At para i-discuss ko sa inyo kung paano magsimula ng bigasan tulad nito. Ako si Tennis Ray Rice, mahirap hanapin, madaling lapitan. Maraming salamat sa ating lahat and God bless you all po sa ating lahat. And bye-bye!